Inyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaari maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga kapatid at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba? Upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakikita ito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. At sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Batiin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo, "Good afternoon, brother. Good afternoon, sister." Ayan. Alam niyo po, meron akong napanood na isang video na isang bata na siya ay tinanong ng kanyang magulang. At sabi, baby pa yung bata, no? Sabi, "Ikaw, anong gusto mo paglaki mo?" No? So sabi ng bata, "Gusto kong maging kontraktor." "Ha? Bakit?" Kasi sabi niya, di ba Nay, DPWH? Ano yung DPWH? Dali pera, walang hirap. Yung palang ibang bagong meaning ng DPWH. Dali pera, walang hirap. Pero alam niyo po, ito rin yung tinatanong ko madalas sa mga bata, no, para mawala yung kanilang kaba kapag sila ay nagkukumpisal, yung mga lalo yung mga first communion, first confession, no? Tinatanong ko sila, "Anong gusto mo paglaki mo?" No? Yung iba sabihin, "Gusto ko maging pulis. Ako gusto ko maging teacher. Ako gusto ko maging businessman." Sabi ko, very good, no? Okay yun. Pero, sabi ko, alam mo ba kung paano ka magiging pulis o businesswoman or teacher? Sabi niya, "Hindi po." Yan ang sabi ko, dapat mong pagtuunan ng pansin. No? Sa lahat, mag-aral kang mabuti. No? Magdasal ka. No? Humingi ka ng tulong, no, kay Lord. No? Kasi nga, wala naman sa atin siguro ang hindi nangarap, no, na makuha yung kanyang gustong mangyari na trabaho sa kanyang buhay. No? Lahat naman tayo, gusto natin, meron tayong pangarap sa ating buhay. At hindi naman masama. No? Sabi nga, kung gusto mong yumaman, halimbawa, no? Hindi mo masamang yumaman. Hindi po ba? Sama bang yumaman? Hindi. No?
Pero, ang tanong lang, paano mo ba gagawin yun? Paano may sasakatuparan na ikaw ay maging mayaman? Katulad din sa mga bata, kung gusto nilang lumaki, gusto nilang maging teacher, police, businessman, no? Of course, walang pumipigil sa kanila, pero paano mo aabutin yung pangarap na yun? No? Ganun din, no? Sa ating pagsunod sa Panginoon. No? Kung gusto nating, no, mapalapit sa Diyos, gusto nating maging followers ni Jesus, no? Gusto nating maging tunay na anak ng Diyos, of course, meron tayong dapat gawin. At dapat alamin natin, no? Tulad nun, kung gusto mo maging teacher, no? O gusto mo maging doktor, no? Dapat alamin mo ano ba yung kailangan kong gawin para, of course, mag-aaral kang mabuti, then kukuha ka ng mga, ng kurso para makuha, maging doktor ka, o maging teacher ka, o maging police ka. Diba? So, ganun din. Sa pagiging Kristiyano, kailangan alam natin ano ba yung ating requirements. No? Ano ba yung gusto ng Panginoon para tayo ay maging anak niya. No? And of course, sinabi na nga niya dito, no? Sa mga unang bersikulo ng Ebanghelyo, kung alin yun. At nagbigay pa siya ng 2 parabola tungkol sa isang hari at isang engineer, nagbabalak magtayo ng tore. Anong sabi doon? Kaya mo ba na mapatapos yun? Kaya mo ba makipagdigma? Kung ikaw ay magiging anak ng Diyos, kakayanin mo ba? Handa ka ba sa masasagupa mo? Handa ka ba sa iyong susunging bukasyon, sabihin na natin, bilang anak at disipulo ng Panginoon? Kasi nga, sabi ng Panginoon, anong unang requirements? Hindi maaaring maging alagad ang nagmamahal o umiibig sa kanyang asawa, anak, at sa kanyang mismong buhay ng higit sa akin. So, ibig sabihin, God first. Dapat una ang Panginoon. Pero, tanungin ko kayo, pag inuna ba natin ang Panginoon, wala na yung ating mga anak, asawa, kapatid, magulang, wala na ba? Itsipwera na ba sila? Ibig sabihin nun, mali. On the contrary, makinig kayong mabuti, Pag sinabi ng Panginoon, ibigin mo siya, hindi ibig sabihin, tatalikuran mo yung mga magulang mo, o anak mo, o kapatid mo. Hindi. Ibig sabihin lang noon, mamahalin mo sila, ng tunay dahil minahal sila ng mabuti ng Panginoon. On the contrary, yung pag-ibig mo sa iyong nanay, sa iyong kapatid, mas magiging higit pa pag inuna mo ang Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos ang unang umibig sa kanila. At hinihingi ng Diyos, kung mahal mo ko, mamahalin mo rin sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kasi ang Diyos minahal tayo ng walang kondisyon. At buong-buo, 100%. Hindi 99, hindi 97, hindi 96, 100%. Kaya sabi ng Panginoon, unahin mo ako, kasi nang sa ganon, mamahalin mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ng dapat. Tulad ng pagmamahal ko sa kanila.
Hindi dahil maganda siya, magaling siya, matalino siya. Hindi. Dahil mahal ko siya, ganun din dapat ang pagmamahal mo sa Kanya. Kaya tingnan niyo, hindi ibig sabihin na pag inuna nating mahalin ng Diyos, wala na yung ating mga mahal sa buhay. No. On the contrary, mas namamahal natin sila ng mabuti kaysa hindi natin minahal muna ang Diyos. No? Kasi para bang ang interpretation ng iba ay ganun pala si Lord. No? Mamahalin ko na yung magulang ko, bakit siya? No? Kasi mas mahal ko yung nanay ko. No? Pero hindi ganun. No? Kasi minsan, yung pagmamahal nating mga tao, no? Whether we like it or not, no? habang tumatagal, no? Minsan, di ba? Sa buhay nga lang ng mag-asawa, di ba? Sa buhay ng mag-asawa. Kaya nga, di ba, sabi, yung unang kanta daw sa simbahan ng mga mag-asawa ay, purihin ang Panginoon. Ayan na, no? Then after 20 years na, no? Panginoon, maawa ka. No? Then, pagka umabot na raw ng 50 years, ayan na, sabihin na nung bawat isang yung mag-asawa, siya yung lalaki sasabihin na, ngayon, sabi yun, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. No? Binabalik na. No? Kita ninyo? Kasi gano'n ang tao. No? Nagbabago. Pero ang Diyos, never na nagbago. Kaya nga, sabi ng Panginoon, dapat mahalin mo ako higit sa kanila. Bakit? Kasi kung mamahalin mo una ang Diyos, no, hindi tatabang ang iyong pagmamahal sa iba, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapwa. Hindi magbabago. Kasi Diyos ang unang minahal mo. Pangalawa, bakit sinabi ng Panginoon? No? Sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi dapat sa akin. Hindi maaaring maging alagad ko. Tanong ko sa inyo, sino ba rito ang walang krus sa buhay? Taas ang kamay. Ha? Sino sa inyo walang krus sa buhay? Taas ang kamay. So, wala. No? Lahat tayo, kasama na ako, no? Lahat tayo, mayroong krus na dinadala sa buhay. Gusto man natin, o hindi. No? Whether you like it or not, sabi nga sa English, no? We will have crosses in this life. No? So bakit ayaw nating pasanin ang krus ni Kristo? At bakit binigyan tayo ng Panginoon ng isang requirement? Kailangan pasanin mo yung krus mo. Itong maganda. Kasi sabi ng Panginoon, gusto mong sumunod sa akin? Sige, dalawa tayong magpapasan ng krus. Ganda, no? Hindi lang ikaw ang magpapasan ng iyong krus. Kasama mo si Kristo. Sasabihin ni Lord, anak, hindi mo ba kaya? Akin na. Pasanin nating dalawa yung krus na dinadala mo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Hindi ka na nag-iisa. At anumang krus na harapin mo, kaya mo nang mapagtagumpayan dahil hindi ka na nag-iisa sa pagpapasan mo ng krus. Meron ka ng Diyos na kinakapitan. Diyos na pinagkakatiwalaan, Diyos na tutulong sa iyo malagpasan mo ang lahat. No?
Kaya pag sinabi ng Panginoon, pasanin mo ang krus kung gusto mo, no? Kasi, no, whether you like it or not, magkakaroon ka ng krus dito sa mundo. At ito pang maganda, no? Kapag pinasan mo ang krus ni Kristo, dahil para sa Kanya, no? Yung krus na yun, yun yung magiging dahilan para ikaw ay makarating doon sa Kanyang kaharian sa langit. Kaya alam nyo, yung mga nasa langit, sila yung mga mayroong krus na dala at meron silang sign sa kanilang mga noo. No? Dahil lahat sila, walang nakapasok sa langit na walang dalang krus. At tingnan ninyo, yung magnanakaw doon sa Biyernes Santo, naligtas siya. Bakit? Kasama siya ni Kristo doon sa krus. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong matakot. Lord, baka pag magnaglingkod ako sa iyo, maraming mag-persecute sa akin, marami akong maririnig. Sabi ni Lord, makinig ka lang sa akin. Bakit mo sa pakikinggan? No? Kinikriticize ka? Sinasabihan ka ng masama? No? Andito ako. No? Huwag kang mag-alala. No? Meron kang magkukonsol sa iyo. Merong tatapik sa iyong balikat na anak. No? Kaya mo yan. No? Yun ang maganda, assurance. No? Naalala niyo yung kwento ng isang pilosopo na pumunta sa isang tindahan, no? Para maghanap ng Diyos na sasambahin. No? So sabi niya dun sa may tindero, meron ka bang Diyos dyan na pwede kong maging Panginoon? No? Siya na yung maghari sa buhay ko. Sabi, sige. So ito, no? Nakita niya yung statwa ni Buddha. No? So ito, anong Diyos to? Anong sabi ng Diyos na ito? So sabi ng tindero, yan sabi nila, yung Diyos na yan, no, magiging mayaman ka, no? Hindi ka maghihirap. Sabi, talaga? Ayaw ko niyan. Tapos, ito, nakita niya yung parang yung mga ng Diyos-Diyos ng mga Hindu. Ano naman itong Diyos na ito, ano naman ibig sabihin, ano naman gusto niya? Sabi nung tindero, sabi niya, yung Diyos naman na yan, sabi niya, yung Diyos na yan, sabi niya, na kapag sinamba mo siya, no, parang mawawala at magiging parang nasa langit ka na dito sa lupa. Kasi nga, yung nirvana, di ba? Sabi niya, hindi. Ayaw ko rin yan. Tapos maya-maya, nakita niya yung krus. No, simple lang. Yan naman, sino namang Diyos yan? Sabi ng tindero, yan yung Diyos ng mga Kristiyano. So sabi nung philosopher, ano ang sabi ng Diyos na yan, ng mga Kristiyano? Sabi niya, kung meron ka mga kahirapan o krus sa buhay, no, tutulungan ka niya na pasanin ang iyong krus. Alam niyo, sabi ng pilosopo, yan ang Diyos na kukunin ko. So nagtaka yung tindero, sabi niya, bakit yan? Ayaw mo bang yumaman? Ayaw mo bang hindi maghirap? Parang nasa langit ka na? Bakit pinili mo yung Diyos ng mga Kristiyano? Sabi niya dun sa pilosopo. Sabi ng pilosopo, alam nyo, mamang tindero, yung dalawang Diyos na sinasabi nyo, mga sinungaling. Ha? Oo, sabi niya, ako'y isang pilosopo. Sabi niya, pinag-aralan ko ang tao, ang eksperyensya ng tao. Sabi niya, sa buhay ng tao, merong paghihirap. Gustuhin mo man o hindi. At kalokohan, sabi niya, na yung kayamanan makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan nang wala kang paghihirap.
At sabi niya, yung langit na sinasabi ng pangalawang Diyos mo, hindi totoo yan. Kasi yung langit dito sa lupa ay mayroong hangganan. Sabi niya, ang Diyos ng mga Kristiyano ay ang tunay na Diyos. Kasi siya lang ang tunay na nakakaintindi kung ano ang tao. Kita ninyo? Pilosopo ang nagsabi niya. So, ibig sabihin, alam niya. At sinabi mismo niya na yun ang totoong Diyos. Kaya nga, no, kung tayo ay susunod kay Kristo, bakit tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba sa mga krus? No? Sa mga sasabihin ng iba? No? Dapat nga, no, maging matatag tayo. Tulad na lang, tan-tararang, tan-tan-tan-tan, ni San Carlo Acutis. No? Ngayong araw, ika-canonize na siya. Isang bata, isang kabataan na tulad din ninyo. No? Teki, ibig sabihin, no? Isang youth, no? Na siguro nasa 30 na ba siya o 14 years old. Pero tingnan ninyo, si Carlo Acutis. No? Bagamat sa tingin ng iba, parang ordinaryong bata lang siya. Pero, kita ninyo, ginamit niya ang teknolohiya at hindi niya pinansin. Yung nagsasabi sa kanya, ay sinasayang mo lang yung social media mo sa pagpo-post mo ng mga bagay na tungkol sa Panginoon. Bakit mo pa inaan yung website mo patungkol sa banal na sakramento ng Eucharistia? Alam nyo, hindi pinansin ni Carlo Acutis lahat yan. At alam nyo ba, na kapag katapos ng misa, ito, sa lahat ng kabataan, bato-bato sa langit wala akong patatamaan, alam nyo po, sa lahat ng kabataan, si Carlo Acutis, pagkatapos ng misa, hindi kaagad lumalabas ng simbahan. On the contrary, lumalapit pa siya sa tabernakulo. No? At doon, kinakausap niya si Lord. No? Kasi sabi niya, ang ganda ng comparison ni Carlo Acutis. Sabi niya, kung mabilad ka sa araw, anong mangyayari sa iyo? Kung mabilad ka sa araw, magkakaroon ka ng sunburn, sabi niya. Ganon din. Kung mabilad ka kay Lord, anong mangyayari sa iyo? Holy burn. No? Magiging holy ka. Kasi, nabilad ka sa Kanya. Kita ninyo, bakit maraming salbahing bata? Kasi hindi sila nakabilad kay Lord. Saan sila nakabilad? Sa cellphone, sa Instagram, sa TikTok, sa diyan sila nakabilad. Pero kung ibibilad nyo ang mga anak ninyo, ang inyong mga kabataan, sa Eucharistia, sa banal na sakramento, tingnan nyo, hindi magbabago sila. Yan si San Carlo Acutis. At yan, ginampanan niya kung ano ang nasa Ebanghelyo ngayon. Kaya sana nga, no, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin kay San Carlo Acutis na tulungan tayo. Huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Anumang krus ang ating harapin sa buhay.